Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po ang video natin ngayon ay tungkol po ito sa isa nating kababayan na hinatulan ng kamatayan doon sa Indonesia. Ilang administrasyon po ang nagdaan at tila ba'y ngayon lang natauhan at ngayon lang napalaya. Pero alam niyo po ba mga kababayan, sa naging kaso ni Mary Jane Veloso po, napakalaking tulong po Pangulong Aquino mga kababayan, Ninoy Aquino. Dahil nga mga kababayan, dahil sa kanya ay natigil, napigilan ang pagbitay kay Mary Jane Veloso mga kababayan noong 2015. At after nga nun mga kababayan ay sinundan na ni Pangulong Duterte. Nakikita nyo ba yan? Pinaubaya na ni Pangulong Duterte sa batas ng Indonesia. Hindi na siya nangialam o nag-apila para mailigtas itong ating kababayan na si Mary Jane Veloso po mga kababayan, na ipinaglaman pa dati ni Noynoy Aquino. Kasi alam nyo, ginawa ko ito ulit kasi nga mga kababayan, kasi sinasabi ho ng mga didiles, ayan tingnan nyo, sabi nila, salamat daw Tatay Digong, dahil sa iyo, may kababayan na naman tayong makakauwi. Alam nyo ba, sa nag-comment yan, sa mga didiles, siya din ang nag-go signal kung ano ang dapat gawin. Sundin daw ang batas ng Indonesia kung ano ang nararapat, mga kababayan, sabi ni Duterte. So, hindi siya umapila kung pwede pa pag-usapan, ganon. So, wala nang ganon mga kababayan, kundi hinayaan niya na lang kung ano maging decide ng batas ng Indonesia. Bitayin talaga mga kababayan. Yan ang ano ni Duterte. Wala siyang pakialam kung ano man ang decide ng Indonesia. Kung nagkasala ka, talagang panugutan mo. Pero mga kababayan, totally si Mary Jane Veloso po ay biktima lang din, Biktima lang din si Mary Jane Veloso po mga kababayan sa nangyaring yun. Siguro naman wala hong Pilipino na pupunta doon sa ibang bansa para ipahamak ang sarili, di ba? Ikaw dadaan ka sa airport na alam mo naman na maraming proseso bago ka makapasok, bago makapasok yung mga gamit mo. Maraming proseso yan mga kababayan. Mahuhuli at mahuhuli ka dyan. So, halimbawa, ikaw kababayan, ikaw, siyempre, naghahanap ka ng trabaho, gusto mo kumita ng pera para may pabigay ka sa pamilya mo. Ngayon, may in-offer po na trabaho sa'yo. Merong pinadala sa inyo na hindi mo naman ano ang laman. Siyempre nga, mga kababayan, nakabalot na. So, parang ganun ang nangyari kay Mary Jane, mga kababayan. Naka-luggage na, pinadala sa kanya. So, ikaw naman, siyempre, sa sobrang excited mo na sa trabaho, di mo na maiisip yung ganyan Diba? So, ganun lang ang nangyari kay Mary Jane. Yun nga yung biktima siya ng human trafficking mga kababayan. Kasi nung panahon kasi ni Duterte mga kababayan, talagang pinabayaan niya na yung batas ng Indonesia kung ano magiging hatol. Nung pumalit na si PBBM, doon na talagang kinausap ni PBBM kasi siyempre kaibigan naman ng PBBM ang Indonesia mga kababayan. Mga kababayan, inunti-unti yan ni PBBM hanggang ngayon po, nung pumalit na ang bagong presidente po ng Indonesia na talagang pumunta pa dito sa Pilipinas bago ang kanyang panunumpa bilang siya ay presidente na ng Indonesia. So pumunta po muna dito sa Pilipinas mga kababayan dahil magkaibigan niya sila ni PBBM. So pinag-usapan nila yung tungkol dyan kay Mary Jane Veloso mga kababayan. At ngayon na nga mga kababayan, grabe, parang wala pa lang isang buwan o 2 buwan na nakaupo po ang bagong presidente ng Indonesia, ay pinauwi na dito si Mary Jane Veloso, mga kababayan. Ita-transfer na po dito, mga kababayan. So, yung mga didilis po na nagsasabing ganyan na sinasabi, salamat daw PRRD, dahil sa kanya daw ay natigil ang pagbitay, napalaya si Veloso, napauwi dito sa Pilipinas. Hindi ko totoo yan, mga kababayan. Dahil si Duterte, pinabayaan niya lang po yan, mga kababayan. Hinayaan niya lang yung kung ano ang magiging hatol ng Indonesia. susundin niya ni Duterte. Kaya niya sabi niya mga kababayan.
Bahala na yung batas ng Indonesia kung ano ang nararapat na ipapataw dyan. Bahala na ang Indonesia, mga kababayan. Pero buti na lang po, meron tayong dalawa talagang presidente, katulad kay Pinoy. Kundi dahil kay Pinoy po, mga kababayan, noong 2015 ay nabitay na po si Mary Jane Veloso. Dahil yan tinawagan ni Pinoy, mga kababayan, na-extend, naabutan ni Duterte. Yun naman, kay Duterte, yun ang naging pahayag niya. So kay PBBM naman, iba, mga kababayan. Mahal niya ang taong bayan, mahal niya ang mga Pilipino. Kaya ginawa niya ng paraan para mapauwi dito sa bansa natin. At ngayon, mga kababayan, grabing tuwa ng pamilya ni Mary Jane dahil makakauwi na sa dito sa Pilipinas po, mga kababayan. At mabibisita niya na ang kanyang, mabibisita na ng mga magulang niya si Mary Jane, no? Kasi dito na maitatransfer sa bansa natin, mga kababayan. O, di ba? Kaya nga sa mga kababayan natin, alam nyo, yung mga nagpapakalat ng mga fake news, no? Para ipagmumukha lang nila kay PBBM na hindi daw gawa ni PBBM yan. Pero kung hindi dahil yan kay PBBM talaga, hindi talaga makakalaya, mga kababayan. Kasi ang tagal na ginagawa nila ni Duterte, 6 years, hindi niya nga nagawa eh. Sa loob ng 6 na taon niya, ano bang ginawa niya? Wala na nga tayong balita doon eh. Pero nung kay PBBM, dahil sa talagang gusto ni BBM mailigtas, no, ang isa nating kababayan sa hatol na kamatayan, kaya ginawan talaga ng paraan ni PBBM. At siyempre, mga kababayan, ang naging presidente, malaki din talaga, no, ang bagong presidente ng Indonesia. Napakalaking tulong ang ginawa niya para pauwi dito po si Mary Jane Veloso sa bansa natin, mga kababayan. So ayan po, mga kababayan, kung nakikita nyo yan, kay Pangulong Duterte lang talaga ang naiiba. Tingnan nyo, sabi niya dito, go ahead to proceed with the execution, mga kababayan. Diba? Sinabi niya yan, tingnan nyo. So, pinabayaan niya na yung Indonesia kung ano man ang batas ng Indonesia. Pero dito sa dalawa talaga, mga kababayan, talagang dito makikita kung paano nila ipaglaban ng isa nating kababayan, lalo ng OFW natin, na totally, mga kababayan, ay talagang biktima lang talaga ng human trafficking, mga kababayan. At kita naman natin, mga kababayan, na siguro unti-unti na yan, pagdating na dito sa Pilipinas, malay natin ay mapawalang sala po si Mary Jane Veloso po, mga kababayan. Yung mga nagsasabi na salamat Duterte, legacy ni Duterte, nako po, kilabutan po kayo, no? Ayan nyo naman, kita nyo naman kung anong sinabi ng tatay ninyo, Siguro naman, di naman kayo bulag. No? Ito pa, pakinggan nyo to para matauhan kayo. Ito yung mga sinabi ni Duterte at ng mga past administration, no? Mga kababayan, ito. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso si Cristina Serio. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas, gawin kung ano ang naaayon sa batas. Narinig nyo? Gawin kung ano ang naaayon sa batas. So, ibig sabihin, wala siyang pakialam kung ano man ang gawin po ng Indonesia. Bawa, ang hatol ng Indonesia ay kamatayan talaga. Wala siyang magagawa, mga kababayan. Yun na yun eh. Wala siyang gagawin aksyon. Diba? Kasi susundin niya lang kung ano ang magiging hatol po ng Indonesia, mga kababayan. Sasabihin nyo, thank you. Thank you, Duterte. Dahil napalaya si Mary Jane Veloso. Alapit nyo naman. Mga didilis. Pero actually, mga kababayan, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil pinagbigyan ang ngayong administrasyon na mapalaya, no? At siyempre yung bansang Indonesia, pasalamat din tayo dahil binigyan sila ng liwanag, no? Para mapalaya ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso, mga kababayan. Diba? Dahil din yan sa kasipagan ng ating Pangulo na
mag-apila at makiusap sa Indonesia, mga kababayan, para mapalaya ang isa nating kababayan na hahatulan na ng bitay. Diba? Tapos sasabihin nyo, thank you, legacy ni Duterte. Salamat dahil hindi siya nabitay dahil kay Duterte. Naku, asa pa kayo. No? O ito pa, tuloy natin. Ng Indonesia. Hanggang nitong September 2022, sa pagpupo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian president na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito ng Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. O, kita nyo na mga kababayan, nandun si BBM nung siya ay nanumpa bilang presidente. Sinaksihan nyo ni PBBM. At ngayon, diba, nagbago ang ihip ng hangin nung maupo na ang bagong presidente ng Indonesia, mga kababayan. At napabilis, no, ang paglipat, pagpapauwi ni Mary Jane Veloso dito sa bansa natin, mga kababayan. Di ba kayo masaya dyan? Siyempre, ang mga didilis, tingnan nyo naman, gumagawa ng fake news, di ba? Salamat daw. Kahit nga yung kay Trump, mga kababayan, kay Donald Trump, di ba? Ginawan din nila ng fake news yun. Sinasabi daw nila na magkaibigan daw si Duterte at saka si Donald Trump. Yari na daw si PBBM. Nito lang, nakita natin, tumawag po si Donald Trump kay PBBM. Oh, mas lalong umiyak sila, mga kababayan. Inggit na naman sila. Oh? Sinabi pa nila na imbitado daw si Vice President Sara Duterte, si PBBM daw, hindi. Paano, mga kababayan, yung kinuha nila, yung kinuha nilang sulat, mga kababayan, panahon pa ng Duterte administrasyon. Hindi yung ngayon. Grabe, no, mga kababayan. Ganyan po kalupit ang isip ng mga didiles para lang siraan si PBBM, para talagang magbibigay ng mga fake news para lang talagang siraan si PBBM, mga kababayan. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. Kasi nga, mga kababayan, alam nyo kung sino ang nag-guide kay PBBM. Yung mga tao talagang nagmamahal sa kanya at naniniwala sa kanya. At isa na dun, yung nasa taas. Kahit anong paninira nila, wala po silang nakikitang masamang nangyayari sa ating Pangulo, bagkos ginagabayan pa siya ng Panginoon at ng sambayan ng